worth it bang puntahan itong Hoi An Memory Show or na-hype lang talaga? Ginawa ko na tong best ko guys ha, huwag niyo akong tawan. Hi guys! Welcome back to my channel and last day na natin dito sa Hoi An. Wala pa akong nagagawa talaga as in. Wala pa akong nagagawa kasi guys, pagdating natin dito or bago ako umalis ng Danang, 'di ba? Sabi ko nagkasakit ako. Then ngayon may sakit. Hapon may sakit pa rin. Ngayong last day nga guys, pinilit na lang namin na i-push yung last activities na gagawin natin dito sa Hoi An, which is yun yung Hoi An Memory Show. So, eto yan guys. Eto. Nabook ko yan sa Klook na yun yung price. So, sabi ko, hindi pwedeng palagpasin ko na yung activities na yan kasi yan na yung pinakamagiging highlights ng Hoi An tour natin. Kaya hindi pwede, kahit masama yung pakiramdam. Kung narinig nyo guys, sobrang ngongo ako ha. Pasensya na. Kasi nga may sipon tapos nilalagnat talaga. Sobrang bigat talaga ng pakiramdam guys. Ang hindi ko lang nagawa guys, yung river basket, coconut river basket. Hindi ko nagawa kasi guys, ang plano ko talaga, gigising ako ng maaga para i-try yon yung coconut river basket. Kaso nga, hindi talaga kinaya, hindi kaya ng pakiramdam. Sobrang bigat ng pakiramdam. Ay, thank you. Sobrang bigat ng pakiramdam. Kaya ngayong hapon na lang kami nakalabas talaga. Actually, first meal, nice na. Actually guys, first meal pa lang namin to. Kasi guys, ganito pala dito ha. Wala rin kasi akong idea na ang nabook kong date na pagpunta ko dito sa Vietnam is New Year nila or yung Tet nila. Kaya ngayong Tet guys, kung sakaling pupunta kayo ng New Year dito sa Vietnam, maraming store yung close. So, parang limited na lang yung mga open na store or mga kainan. So, kung sakaling magbubook kayo ng Grab, yung maisip nyo na sa hotel na lang kayo, tapos mag-grab na lang kayo. Tinry namin siya ng ilang beses. Pero ilang beses din na-cancel. So, wala talaga. Walang nag-a-accept, guys. So, technically, hindi kami nakakain ng maayos kahit nasa hotel lang kami. Then, hindi rin naman kami makalabas kahapon at saka kanina kasi nga sobrang sama ng pakiramdam. Kaya ngayon yung first meal natin, guys. Quick kain lang kami, guys, para mabilis lang tayo, ha? Kasi nahirapan din ako magsalita kasi nga ngongo ako. ngongo guys dahil sa sipon plus sobrang bigat talaga ng pakiramdam kaya pasensya na ha, pero itatry ko kayong isama hanggang sa dulo or hanggang sa mag-end yung activities natin tonight, okay? So i-update ko kayo later guys, mamaya na lang and looking forward ako sa activities na yun kasi sobrang ganda nun for sure. Sa videos nakikita ko, sobrang ganda nun. What more pa kung ikaw mismo yung makaka-experience, di ba? Pero syempre, isasama ko kayo dyan. Kaya, update kayo later guys. Okay? Hi guys! So, nandito na tayo sa pick-up point ng tour natin na nabook ko sa Klook. Which is, ito yung ticket. Nakuha ko na rin yung ticket. Ito yung ticket na binigay nila. Ito yung Hoi An Memory Show. So, 5:30 yung pick-up point until 5:45. Kasi, ang dami pang kumukuha ng ticket, guys. Hindi pa lahat nabibigyan. Siguro, kinukuha or pinapamigay lang lahat ng ticket. Then, maya-maya, aalis na din. So, dito yung pick-up point, guys. Ayan. Dito yung pick-up point. Ito. So, dyan yung pick-up point, guys. Ito. Yung may bell na yan. Wait lang. So, dyan yung pick-up point, guys. Yung may bell na yan. Meron dyan nakalagay Hoi An. So, yan yung pinaka-pick up point. Then, eto yata yung mga boat na sasakyan nyo. So, iniintay na lang namin na makumpleto, lahat mabigyan ng ticket, then, aalis na rin. So, pagkasakay ng boat, parang sabi, magre-release ng lantern. Then, after na mag-release ng lantern, pupunta na dun sa venue para sa show. Then, maghihintay na ng oras para sa show. Then, after nung show, meron daw release ulit ng lantern. So, mas maganda yung, siguro sa gabi, no? Kasi sobrang dilim na din. Kitang-kita mo na lahat ng lanterns na lumulutang sa river. Sa kaldag naman dyan po.
So yun guys, kakababa lang namin ng boat and nandito na tayo sa Hoi An Memories Land. Mali ako ganang nasabi kanina guys, di ba sabi ko kanina, ang unang yung gagawin is mag-float kayo ng lantern. Di ba, pick up, then mag-float ng lantern. Yun yung sabi ko. Yun pala, i-experience nyo lang yung river papunta dito sa Hoi An Memories Land. Yun pala yung gagawin guys. So pagka-pick up sa inyo, sakay lang kayo ng boat, then papunta dito sa Hoi An Memories Land. So welcome to Hoi An Memories Land guys! So, first activity na gagawin natin dito guys sa Hoi An Land is yung previous nila na merong pwede kayong mag-paint ng fan, ng lantern, or ng hat. Traditional hat nila. Ito. So, yan. Yan yung gagawin guys. So, pasok tayo sa loob para makita natin. So, yun guys, pwede kayong mamili kung lantern, yung hat, or lantern, yung pamaypay, or yung hat. So, ako, fan yung pipiliin ko kasi ibibigay ko yun guys. Ipapasalubong ko na lang yun sa ate ko. Kaya fan na lang yung pipiliin ko sa akin. So, experience natin guys yung mag-paint. Kasi libre naman to, kasama to sa binayaran nyo sa club. Thank you. So, free to guys kasama to sa... hat or fan? One fan and one hat. One fan and one hat. Yeah. Thank you. Let's go guys. Nakaka-excite. As in, first time ko maggaganto. Kasi kahit sa Philippines, hindi pa ako nakakapag-try talaga magganto. And sobrang lutang ko guys. Wala akong idea kung ano yung ida-drawing ko. hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Thank you. So, ito yung fan guys. Then, ito yung... Yan yung hat. Paano mo iuwi yan? Sige ka. Suti mo sa airport yan, ha? So, start na tayo, guys. So, dito magkakaalaman, guys, kung sino yung magagaling sa art, magaling mag-paint, mga may talent sa ganyan. Pero ako, personally, guys, aminado ako, ha? Wala talaga akong talent dyan. Actually, hanggang ngayon, wala akong idea kung ano yung ipipaint ko. Kasi wala talaga ako. Wala. As in, lutang ako ngayon. Plus, hindi rin ako magaling sa art. So, bahala na. Update ko kayo later, guys. Okay? Hindi ko matatapos, guys. Ginawa ko na tong best ko, guys, ha. Huwag niyo akong tawanan. Ito na yung pinaka-best ko. So, ang inspiration ko na lang guys, yung mga bansang napuntahan ko. Kaso, hindi ko na kayang isama yung iba kasi kulang na kulang sa oras. Yun lang, habulin natin yung show guys kasi magsa 7:20 na. 7:20 yung show. 7:20 mag-start yung show. Kaya habulin natin yung show. Iwan na natin to. Okay na to. So, hindi na namin natapos guys yung pag-paint kasi mag-start na yung show. Wait lang, magtakbo. Ginawa na lang namin yung pinaka makakaya namin. Kala mo naman talaga mga artsy, no? So, proceed na tayo sa show, guys.
Init sa mukha. Hi guys! So, tapos na yung show. And
9 o'clock natapos yung show guys. Then kailangan nyo bumalik. Kung naka-clock tour kayo guys kailangan nyo bumalik ng before 9:20 kung saan kayo bumaba. Medyo malayo yun guys. So nagmamadali kami. Nagmamadali kami ngayon papunta doon kung saan kami binaba kanina. So medyo malayo yun guys tatawid pa kayo ng bridge. So kailangan nyo magmadali kasi pag naiwan kayo, maiwan kayo ng tour nyo. Meron pa kayong isang gagawin. Kaya sobrang ipit sa oras guys kapag naka-clock tour kayo. Pero yung guys, yung Hoi An Memories Land, sobrang ganda dito. As in sobrang lawak niya. Hindi mo siya malilibot ng ilang oras lang. Sobrang bitin kung ang susundin mong oras yung clock tour nyo. Kasi sa clock tour guys, magi-start yung tour nyo mismo sa 5:30 PM. Parang pick up lang yun dun sa Old Town. Then pupunta kayo dito around 6 PM, mga ganun. Tapos meron pang mga activities na gagawin. Like yung kanina yung nagpi-paint, mga ganun. Then yung show is magi-start 8 o'clock. So, kailangan yung magmadali talaga guys. As in, pag naka-clock tour kayo, ipit na ipit sa oras. Kaya ngayon, nagmamadali kami pabalik dun kung saan tayo binaba. Pero yung etong lugar guys, plus yung show, sobrang ganda. As in, sobrang ganda. I-try nyo guys, try nyo. Sobrang ganda. As in, sobrang ganda. Hindi siya hype. Hindi lang siya hype guys. Sobrang ganda niya talaga. Yung mga ginawa nyo guys, after nyo gawin kasi yon, iiwan nyo dyan bago kayo pumunta sa show. Then, yung mga ginawa nyo, ibibigay na yun mismo dun sa boat nyo mismo. Yung tour nyo, yung clock tour nyo mismo yung mag-aabot sa inyo ng mga ginawa nyong fan or yung hat. Kaya, magmadali na tayo guys kasi baka maiwan tayo ng boat, wala tayong masasakyan. So, update ko later guys, sobrang hingal na ako and sobrang nangihina na ako. Ang sama na ng pakiramdam ko, as in, sobrang sama na ng pakiramdam ko. Na-enjoy ko lang talaga yung show and yung lugar guys, sabi ko nga, malawak siya, sobrang laki, sobrang daming pwedeng gawin and worth it to puntahan. So if ever pupunta kayo ng Vietnam and ng Hoi An, consider nyo itong Hoi An Memories Land, okay? Update ko kayo later guys, sobrang hirap na ako. Hingal na ako, as in, hingal na ako, may sipon pa, may lagnat pa. Mamaya na lang guys. Hi guys, so nakasakay na tayo ng boat. Then pagsakay namin ng boat, binigay na agad itong mga lanterns. Hindi ko to inaasahan kasi hindi ito yung inaasahan ko magpapalutang ng lantern guys. Kasi the way ng pagpapalutang ng lantern is ganito. Nasa boat kayo and nasa parang lagayan. Then ibabagsak nyo. Kasi ito, tingnan nyo yung nasa kabilang boat guys. Yan, hindi ko alam kung nakikita nyo So, meron silang hawak na stick, then ibababa nyo yung lantern. Parang ilalagay nyo yung lantern dun sa stick na yun, na may basket. Then, tsaka nyo ibababa yung lantern na nasa basket dito sa tubig. So, hindi ito in-expect ko na nakatulad dun sa mismong Old Town. Siguro kasi nga, ito yung nasa Klook. Kasi, guys, ito yung kasama sa Klook yung lantern na to. Kasama to sa Klook, parang gago. Kasama to sa Klook. So, excited sana ako pero hindi ito yung in-expect ko. Much better pa rin yung nandun sa may mismong Old Town. So, try pa rin natin. Magpalutang pa rin tayo and mag-wish na rin tayo, di ba? Wala naman mawawala. So, let's go guys. Hindi ito yung in-expect namin as a first time. Pala ganito lang pala yan. So, ito yung libre sa Klook guys ha. Ito yung libre sa Klook. Yes. Kung gusto niyo ma-experience yung nasa river mismo na nakasakay kayo ng mini boat, dun yun mismo sa may Old Town. So, aray ang init. So, dun yun mismo sa may Old Town. And, sad to say, hindi natin ma-experience yun. Or, if ever, abot kami mamaya, try natin. Kasi, yun talaga yung ina-expect ko guys. As in, yun yung ina-expect kong gagawin na magpapalutang ng lantern. Hindi ito. Pero, let's go guys. Palutang na tayo. Hi guys!
So, nakababa na tayo ng bangka. Naglakad-lakad na lang kami sa main street kung nasan yung mga food market. And nakabili na rin kami ng pasalubong kanina. Ref magnet and souvenirs kasi wala pa kami nabibili. And last night na natin dito sa Vietnam. So, bukas, konting oras lang para dumaan ng Lotte Mart kasi doon daw okay mamili ng mga pasalubong. And didiretso na rin kami ng airport. So, eto pa. Aagahan na lang namin. And bumili lang kami ng eto. Banana pancake nila, banana pancake. So, kasi nung nakaraan pa ako nag-crave dito. Actually, kagabi pa ako nag-crave dito. Ang dami lang canceled order sa Grab. Kasi nga, walang nahanap na rider. Isip ako. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Sobrang ni Kuya. Ang happy-happy niya naman. So, yun. Try lang namin to kasi nga kagabi pa ako nag-crave dito. Nag-order na ako nito paulit-ulit sa Grab kasi paulit-ulit din nakaka-cancel kasi nga New Year dito, guys. So, yun nga, ulitin ko if ever pupunta kayo ng New Year dito sa Vietnam, i-consider nyo na mahirap maghanap ng kainan. Ang daming closed na stores, restaurant, mga ganon. Mostly inuman nga, mostly open nga mga inuman. Eto guys, pancake, banana pancake nila dito. Parang Thai roti ng Thailand. Pero sa kanila, kitang-kita mo na pancake talaga. O, try na. Cheers guys! Hindi nga masarap. hindi nga masarap. Last. Para sa inyo to guys ha. Iya. Totoo guys, hindi masarap. Hindi masarap. Next tayo, next. Grabe ang dami inuman dito guys, oh. Party. Woo! Isang kaltag naman dyan. So ayun guys, ulitin ko, kung sakaling gusto niyo ma-experience yung mismong lantern na yung kayo yung magre-release na nasa tubig talaga. Sa main Old Town kayo, then hanap lang kayo ng bangka doon na alam ko mura lang yung price doon eh. Hanap lang kayo ng bangka doon, then yun yung activities na dapat magawa nyo, hindi yung nasa club. Kasi baka expectation versus reality kayo. Tulad nung sa amin kanina, first time namin, di ba? First time namin sa Vietnam. And di iyon yung ine-expect namin na sobrang daming lanterns. Kaya dapat magbasa-basa. Kasalanan ko yun guys. Hindi ako nagbasa-basa. Pagpasensyaan nyo na kasi nga masama yung pakiramdam ko simula pa nung isang araw. Hanggang ngayon actually, masama yung pakiramdam ko. Ine-enjoy na lang natin kasi nga last night na natin dito sa Hoi An. Okay? So hanap lang kami guys ng kakainan na. Update ko kayo later. Ang sarap mamili dito guys ng pasalubong sa Lotte Mart. Hindi na kayo mainitan. Sabing konti lang eh. Wala, puno na. Parang kailangan na natin lumabas